natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Regacho family, Panlagi family, Dorado family, Lydia Kaskasan and family, Giliet Yupanco, Angela Caprenti and family, Cervantes family, Rigodon family, Leonida Patrulla and family, Pilar Chita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino, Darin and Rim Acevida, Acevida family, Jose Binaventura and family, Gillian Lugan and Franco Bilbaino, Raymond Aguot, Modisto and Carolina Belbaino, Opilia Liwanag and family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rida, Jasmine Sebildialin, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Cablanca, Leah Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elis Lim, Emmanuel Bueno, Emalien Tamayo, Romeo Regacho Jr., B.T. Ong, Pili Ansinio Chowa, Diana Andia, Ruchi Harder, Marlene Armelo Gabriel, T.D. Neil Baguio, Renato Di Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modisto Bilbeno, Bernardo and Carluta Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Plabiano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Bito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio Estelita, Ruth Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James, Raon family, Balisher family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Danieli Ganuelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Telma Viterbo, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Sia Angela, Casido, Annabeth Lucy, Kyle De La Cruz, Ignacio Haber, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Le Eranista, Angelito San Gabriel, Acompiado, Aurora Agudo, Maricar Hagio, Romel Coronil, Raymond Lauron, Manuel D. Los Santos, Erlinda Alberto, Melicio Bolong, Melda Sumagpao, Eupemia Poblete, Aurora Guzman, Wilma Domingo, Judith Dines Cristuta Dabis, Abby Biris, Violeta Sarnio, Elsa Ponteres, Jonathan Agravante, Samantha Cuadro, Jerry Ligaspi, Esther Maranan, Sib Kwasay, Melchor Gadi, Alex Kirante, Natalie Pineda, Enrique Alparo, Lucita Gatchalian, Feliciano Magtira, Timothy Paul Lim, Lisa Ching. Natatanging kahilingan, Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Giliet Yupanco, Lydia Kaskasan, Cecil Rigudon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Pilisa Casamayor, J.C. Bularan, Salunga, Remedios Pajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Ruda, Irma Ramirez, Maria Orchidia Ancian Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigudon, Len Borromeo, Nicole Casamayor, Rodilio, Kate and Rodolfo Quizon, Pristina Luna. Magsiluhod po tayong lahat para sa Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo.
Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin, napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa na mapagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisa ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot and magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Abangin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak
at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father James Oy. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trompeta sa ating pagkabagabag sa Diyos. Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon ng aming pag-ibig sa iyo'y sa salita at mga panlabas na palatandaan lamang, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataong nagkulang kaming gumalang at makitungong maayos sa aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataong namuhay kaming walang pagpapahalaga sa iyong paanyayang makiisa sa iyo at sa Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob mo na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malipit kong sinasabi sa inyo, at ngayoy, luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin
ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa papapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ulitin po nating lahat. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay naggalak sa sabing ito ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Tugon. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling maitayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Tugon. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Tugon. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nagwika ng ang katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya,
isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Mga kapatid, narinig natin ang kwento o parabola tungkol sa isang tao o katiwala na nakagawa ng di maganda o naglustay ng salapi o ari-arian ng isang may-ari. So, pinapakita sa atin dito unang-una kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong nagkakasala. Bakit pinuri ni Jesus yung katiwalang naglustay? Hindi niya pinuri yung masamang gawain. Alam niya na tayong lahat ay nagkakasala o nakakagawa minsan ng hindi nating kagustuhan dahil nga yung sa ating tinatawag na free will, na gagawa tayo ng mga bagay na ayon sa ating kagustuhan. Gusto ng Diyos na gawin natin ang isang bagay na hindi tayo napipilitan, na tayo ang pipili ng gawain o action na gagawin natin. Base ito sa ating naiisip kung ano yung tama. Pero minsan ay napipili natin yung di maganda, katulad sa katiwala, sa halip na payabungin niya o palakihin yung ari-arian o alagaan yung ari-arian, ay nilustay ito. Siguro sinasabi natin yung use of power or authority. Kasi wala yung wala yung may-ari, ang katiwala, ay gagawa ng mga bagay na minsan beyond his control. Ibig sabihin, hindi natin mahinto o hindi natin nagagawa natin dahil doon nga sa nakikita nating kakayahan natin o kapangyarihan. So ano yung pinuri ni Jesus doon sa katiwala? Yung kanyang magiging maagap at katalinuhan. Sabi sa Ebanghelyo, mas matalino daw yung mga gumagawa ng masama. Bakit kaya? Kasi ang gumagawa ng mabuti, walang iniisip na iba, kundi ipasa Diyos, yung mga bagay. Samantalang yung gumagawa ng masama, iisip yan ng mga bagay. Halimbawa, na magnanakaw na papasok sa isang bahay, magpaplano muna yon, di ba? Iisip, paano ako papasok sa bahay nang hindi ako nakikita sa camera? Di ba? Ang mabuti, papasok na agad-agad yan, walang dahil wala siyang gagawing masama. Di ba? So, bakit kaya naging matalino ang isang makasalanan? Siguro ang hinangaan ni Jesus sa isang taong yon ay yung kanyang yung pagsisisi. Kasi minsan may ginawa tayong mga masamang bagay, ayaw nating magsisi. Natatakot agad tayo sa Diyos na hindi tayo papatawarin ng Diyos. Hindi po. Tayo po ay patatawarin ng Diyos kung tayo sa oras na mismo ngayon, nagkamali tayo. Ay Lord, nagkamali po ako. Patawarin mo po ako. Hindi po ganyan ang ginagawa nating mga tao o yung karaniwang tao. Ang natin ay magtago. Di ba? Yung mga may nagkasala na halimbawa sinasabing sila ay nakapatay o nakasakit, nagtatago agad kasi nangangamba yung mga nagkakasala na baka siya parusahan. Ang mabuti, hindi iniisip yan kasi wala siyang ginagawang masama, di ba? Kaya taas mo kang gagawa ng mga bagay kasi alam mo na ang ginagawa mo ay mabuti. Pero yung mga masama, alam nilang masama, pero ginagawa pa rin. Di ba? Ikaw, kung meron sa harapan mo, may nagsabi, sorry, nagkamali ako. Di ba? Ikaw mismo, makikita mo yung kalinisan ng puso na kahit nagkamali siya, kasi tayo po ay tao.
tao lamang tayo na nagkakamali. Kahit na kaming pari ay nagkakamali. Pero kailangan mag-sorry ka na sabihin mo dun sa taong nasaktan mo o na nagawan mo ng masama na hindi ko sinasadya, lalo na kung hindi niya alam or no, bakit hindi mo alam? 'Di ba? Minsan nagagalit pa tayo ng sinisisi natin ang tao. Sisihin natin yung kasalanan, no? Kasi minsan it controls the person. Yung kasalanan, no, minsan hindi naiisip, no? Iba ang naiisip na tao, tapos yung nagagawa niya, saka lang niya nare-realize o napapagtanto na mali, no, yung kanyang ginawa. Tayo mismo, ibase natin sa ating karanasan. Pag nagkakamali tayo, anong first reaction natin? Wag magsalita. Wag sumagot. Umalis. No? Pero yung taong nagsisisi, no, katulad sa maraming kwento sa ating ebanghelyo, maraming sinabi na katulad ng alibughang anak, no? Pero nagsisi siya, no? Kasi ang nanaig ang pagmamahal mo sa Diyos, ang pagmamahal mo sa iyong pamilya. Kaya babalik ka, maninikluhod ka, bigyan ka ng pagkakataon. Pero dun sa katiwala, wala akong nakitang yung unang-una ay yung dapat agad pagsisisi. Yun ang hinahanap marahil ng ibang tao. Magsisi ka muna bago kita patawarin. Pero ang Diyos, alam niya na matalino yung taong katiwala kasi naisip agad niya, aalisin siya. Wala ka ng trabaho. Pero may mga taong nagkagawa ka ng kasalanan kasi instead na sa bayad o sa singil mo, ang taas ng siningil mo sa taong. Kaya ginawa niya, so itinama niya. Marami sa atin ang ayaw itama ang ating mali. Diba? Nung tayo nag-aaral, ang teacher, sasabihin, mali ang sagot mo, itatama yan. Ito ang tamang sagot. Pero dapat isipin natin, paano ba itama ang ating mali? No? Kung tayo nagkasala sa Diyos, una, magsisi, tapos magdasal, para tayo tulungan ng Diyos. Hindi lang sa ating sariling pagkukusa, kailangan ng tulong din ng Diyos. No? Hihingi natin yung lakas na kailangan natin para mapagtanto natin, maisip natin, bibigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos, ng wisdom of God, na para sabing sa iyo ng Diyos, pag binigyan tayo ng katalinuhan, ito yung ginawa mo. Gawin mo agad yung tamang gawa. Nagkamali ka, pinili mo yung maling gawain, ngayon may pagkakataon ka gawin ang tama. Mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos lagi, no, ng pangalawang pagkakataon. Kasi ang pinipili natin, ang ating kagustuhan, ang ating kasiyahan. Pero pag ang Diyos, no, ang pinili natin, yung lahat ng sinasabi nating gusto nating mga bagay o mga kung ano-ano pa, ay ibibigay sa atin ng Diyos sapagkat alam ng Diyos na ginagawa natin yung ating makakaya. Pero kailangan din natin na gamitin ang ating katalinuhan para maisip natin na mali ang ating gawa. Sapagkat tinatanggap ng Diyos yung mga nagsisisi at napapagtanto yung kanilang nagawang pagkakamali. Siguro hindi na kailangan mag-sorry nung katiwala. Alam ng Diyos, alam ni Jesus na deep inside, na, sa kanyang kalooban, nagsisi agad siya kasi tatanggalin ka na sa iyong pwesto. So ano ang realization mo na ibalik yung loob ng ibang tao para kung ikaw ay mangailangan, no, hindi ka maghihirap, hindi ka, sabi natin na mapupunta sa buhay na walang patutunguhan, ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang Panginoon ang
pastol na nakakilala na bawat isa sa atin, sa ating pangalan. Iaalay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa Diyos. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais na makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatin kanya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inubot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inali namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.